mga balitang pambansa, binatiko si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaang nagdaos ng nationwide peace rally ang INC para daw suportahan ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag i-impeach si VP Sara. Pero ang banat ni Enrile, tila masyadong kumpiyansa ang Iglesia na kaya nilang impluwensyahan ang mga constitutional process katulad ng impeachment. Babala pa ng dating Senate President, hindi maganda ang kalalabasan kung magpapaimpluwensya ang gobyerno dahil lang sa idinaos na rally ng INC. Hindi naman daw nangangahulugan na makukulong agad kung magkakaroon ng impeachment dahil mekanismo lamang ito para patalsikin ang mga opisyal na mapapatunayang lumabag sa batas. Sa iba pang mga balita, mga kapatid, sumuko na ang 10 sa 29 na dati at aktibong pulis na nadadawit sa umano'y cover-up sa higit 6.7 billion pesos sa drug bust na nangyari po sa Tondo sa Maynila noong 2022. Mismong si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos na bumuo ng task force para arestuhin ang mga dawit na pulis. Sa halos 30 pinangalanan sa arrest warrant na inisyu ng Manila Regional Trial Court, 22 aktibong pulis, 3 maagang nagretiro, 1 naman ang na-reassign at 2 natanggal sa pwesto. Ayon pa sa PNP, ilan sa mga pulis ang sumuko sa Camp Crame, habang ang iba kusaring sumuko sa Pangasinan, Ilocos Sur, Pasay at sa Batangas. Aminado naman ang grupo ng mga guro na hindi pa ganun kakomprehensibo ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan. Muling naungkat ang paksa sa pagtalakay ng panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy na isinusulong sa Senado. Ilang religious groups kasi ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Pero ang giit ng grupong Teachers Dignity Coalition, hindi dapat gawing issue ito dahil 2018 pa naman ito sinimulang ituro sa mga paaralan. Kung tutuusin, hindi pa nga raw masyadong komprehensibo ang sexual education dahil watak-watak itong itinuturo ngayon sa iba't ibang subjects. Kailangan din daw na mas maayos sa training sa mga guro na nagtuturo nito sa mga bata. Ang panawagan ng grupo, dapat ihiwalay ang anumang paniniwala sa pagbuo ng mga batas gaya ng may kaugnayan sa sexual education. I wouldn't want to argue with those people. Sa nakikita ko kasi parang ang ini-impose po ay yung kanilang faith, yung religious belief na napakahirap. Kasi ang paggawa po ng batas, ang estado at ang edukasyon ay secular. So hindi po natin pwedeng i-match ito doon sa ating religious belief na stricto. Yan nga po ang tinig ni Benjo Basas, ang chairperson ng grupong Teachers Dignity Coalition. Target naman ng Land Transportation Office o LTO na maipamahagi na ang lahat ng backlog sa plaka ng motorsiklo ngayong taon. Ayon po kay LTO Executive Director Greg Pua, 9 milyong plaka ng motorsiklo ang backlog ng ahensya. Aminado silang mahirap ang trabaho ngayon sa pamamahagi ng milyon-milyong mga plaka. Pero malaking tulong daw na aalisin ang requirement ng doble plakas sa mga motor para maipamigay na lahat ng backlog pagdating ng Hunyo. Hindi pa tiyak ng LTO kung may mga nagbayad na ba noon para sa doble plaka at sa ni-require na decal stickers sa mga motorsiklo. Pero ayon sa LTO, gagawan din naman nila ng paraan para maipamahagi ito sa registered owners ng mga motor. Malaking development po ito on the part of LTO kasi hindi na po dadami pa yung ating backlog. Kung i-implement po natin yung doble plaka, madadagdagan po, magta-times 2 yung ating backlog. Yan nga po ang tinig ni LTO Executive Director Attorney Greg Pua. Nagbabala naman ang World Economic Forum sa banta ng economic recession na posibleng tumama po sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Naku po, wag naman sana. Ayon po sa WEF, ito ang nangungunang banta ngayon sa bansa na sinundan po ng kahirapan at inequality o hindi pagkakapantay-pantay. Base nga sa huling tala, nasa 15.5% na lamang ang poverty incidence sa Pilipinas noong 2023. Pero ang target ng gobyerno, mas mapababa pa po ng 9% sa pagtatapos naman ng taong 2028.
Bukod sa banta sa ekonomiya at kahirapan, kasama rin sa tinukoy na top risk sa Pilipinas ng World Economic Forum ang banta ng inflation, food supply shortage at ang kawalan ng trabaho sa bansa.